Hello, world! Hello, miracle workers! Welcome once again to another special episode of Unlocking Miracles, Janergy's Guide to Life, Love, and Leadership. I am so excited for this episode. But before I introduce to you our guest, kamusta kayo? How's your month, day so far? Ako natutuwa ako kasi I've been really consistent in terms of doing this podcast. I started this in October. Imagine mo, ilang buwan na ba? Oh, 9 months na pala. So kung ako yung nag-carry ng baby, dapat ang anak na ako by this time. And I'm so happy kasi there are a lot of people who are really generous of their time and sharing their stories of miracles. Kaya pinauunlakan nila yung aking imbitasyon, yes, Tagalog na Tagalog, para mag-guest dito sa show na to. So for this episode, let me introduce him to you. So our guest is a graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, BSBA major in Marketing Management. 2 years siya nag-work sa isang telecom company. Okay, hindi ko na sasabihin kung ano yun. And eventually, during 2019, before the pandemic, he started a business venture in IT and telecoms industry. Now he is the president and CEO of Kamsian Technologies. Presently, we have sales and marketing profession for almost 7 years now. And excited ako malaman anong mga miracles sa buhay niya. So friends, help me welcome to Unlocking Miracles, Ian Borla. Hi, Thank you, Coach Ian. Janice. Hello po. Kamusta Thank you ka? for What? inviting me to. Yes. Ayun, What? medyo first time ko lang actually na ma-invite for this podcast and thank you for the privilege, Coach Janice. And also one of Wow. my kasi syempre may share ko din yung mga stories, mga pinagdaanan ko and how I build up this business. Yes, Ayun. excited tayo malaman yan. But first off, I'd like to ask Ian, what are you grateful for today? Ayun, one of my grateful ako kasi na-invite ako for this podcast, no. And I'm a introvert person pero, sabi sabi ko nga kailangan ko mag-step up as a leader and siyempre mai-share din yung mga blessings sa ibang tao. That's one of my goal din and grateful ako kasi siyempre the Lord has given me another day to experience His miracle sa buhay ko, ayun. Beautiful. Yeah. So, ayan. So, for the benefit of our viewers, Ian and I met in our organization called BNI. So, Business Network International. This is where we help one another grow our business through passing of referrals. Kailan ka ba nag-join, Ian? Last year? Nag-join ako with BNI last year, around October, So, mag-o 1 year ayun. ka na pala. Yes, oo. Actually magre-renew na nga ako Yes. ng membership. Woohoo! So, sigurado na magre-renew. Siyempre, So, sure na yan. sure. Magwa 1 year na pala si Ian. And yeah, so we always meet online almost every week. Kasi yan yung aming commitment sa group. And then at sometimes, no, so recently, nagkita kami ni Ian in person. No? So sa isang venue nung aming kasamahan din sa grupo. It's a resto bar in Green Hills sa Dadek. So, yun, napagkwentuhan namin yung background ng isa't isa, especially si Ian. So I was so inspired with him na sabi ko, kailangan marinig din siya ng mga nakikinig ng Unlocking Miracles. Kaya in-invite ko siya dito sa show. Okay, sige, bigyan natin ng background sila, Ian. Ano ba ang background mo? What nabanggit ko that you really are in the industry of telecoms. Pero what made you Hmm, decide to like transfer to owning a company, putting up your own business? Sige, kwentuhan mo sila. okey. So, sa mga hindi nakakilala sa'kin, so I'm Ian from Pasig. So, nakatira ako sa Pasig. So, for almost 4 years nasa ano ako, professional industry like ayun nga gaya ng banggit ni Coach Janice, from isang telco industry hanggang sa nalipat sa isang, financial tech company. So, eventually before pandemic, um, actually nawalan ako ng work and I've decided na sabi ko mag-put up na lang ng business and sakto
timing na timing before pandemic 2019 umuugong na yung ano, yung balita na magla-lockdown and yung COVID hindi pa nga ma-identify as COVID, eh, kasi parang lagnat lang daw 'yan, sinat lang, kailangan mo lang daw ng vitamin C, ganyan and eventually nag-lockdown. Pero ako that's the time na sabi ko, ano bang gusto kong gawin, mag-apply ba for another work or i-pursue ko yung dream ko na magkaroon ng business. So, way back nung college ako, nag-start ako mag-ano, before ako mapasok sa IT and telecom industry, right now, nag-start muna ako magbenta sa college namin. So, from selling ng mga snacks sa mga kapwa ko estudyante hanggang sa nagkaroon kami ng feasibility study regarding sa kung anong business ba yung magiging trend or ano bang business na puwede naming gawin as a group. And eventually, naisipan namin na, magbenta kami ng mga second hand na desktop. And then meron kami tinatawag na pang-feasibility, nung 4th year college ako, third year, actually third year to 4th year college, nagkaroon kami ng implementation sa feasibility namin na kailangan naming magbenta ng mga kung ano yung feasible namin nung that 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 time. So, yun nga nagbenta kami ng mga second hand na desktop, nag-start kami diyaan and may quota din kami every month kailangan namin i-meet yung quota namin. Eh, ang challenge kasi, siyempre number one, introvert ako. Ayun, aminado ako introvert ako before. So, talagang kapag haharap ako sa ibang tao talagang kinakabahan ako, ganyan. Yung feeling na ano, nahiyang-hiya ka sa sarili mo, wala kang confidence kung bibili ba 'tong, yung kinakausap mo ng product. Tapos eventually na-overcome ko yung gano'ng challenge and ayun, nakakabenta na kami ng second hand na desktop. Ang ano pa doon, ang kuwento pa doon, di namin alam kung ano yung specs, yung mga technical specs. So during defense, may defense kasi dun nung PSIB, eh. So wala kaming maisagot dun sa mga panelists, kasi nga wala kaming alam dun sa produkto nung second hand pa. So tinatanong kami regarding sa RAM, sa storage, yung mga medyo technical na wala talaga kami totally alam, basta alam namin magbebenta kami ng second hand na desktop. Pero napilitan kaming pag-aralan lalo na ako, ano nga ba mga components nito? Actually pinasa naman kami kahit papaano kasi nga bago. Bebenta kami second hand na desktop, eh, sino ba bibili ng second hand na desktop? Lahat ng tao ang bibilhin brand new na. So naging challenge sa'min dun. Kaya sabi ng mga panelists, "O sige approve na natin 'to, yung second hand kahit wala silang alam dun sa mga components. Try natin kung magiging feasible ba yung negosyo na 'to." So, ayun nga, medyo challenging yung umpisa pero eventually nakita ko doon na, na-realize ko dun na kahit anong produkto na puwede mong gawing business actually. Ang kailangan lang kung paano mo i-perceive yung value nung product na ino-offer mo sa client. So, kahit secondhand yan gamit yan o kaya sabihin na natin gamit na toothbrush, 'di ba madalas sa sales gano'n, eh. Paano, how to sell this ano, gamit na Oh, toothbrush sa akin, nice. gano'n. So, basta i-perceive mo Yes. yung value, yung importance niya, mabebenta mo siya, eh. Pero ayun nga, ang galing nga, eh, kasi tignan niyo po yung transition na 'to. From before kasi college, sabi ko sa sarili ko, kasi dapat hindi ako magpu-pursue ng college, sabi nga ng magulang ko, "Iyan, wag ka na mag-aral ng college, puwede ka na mag-asawa." Sabi ko, bakit bakit sasabihan akong ano, mag-asawa na ako, eh, kaka-graduate ko lang ng high school, gusto ko mag-college." Sabi niya sa'kin, sabi ng magulang ko, Hindi ka na namin mapag-aaral kasi nga mahirap lang yung buhay natin ganyan, nakikitira lang tayo sa gan'to. Actually puwede ka ng lumayas, parang pinapaalis na ako dun sa bahay kasi nga nakikitira lang kami before sa Okay. lola't ko, eh. So siyempre as a teenager, masakit sa'kin yung gano'ng bagay.
sasabihan ka ng parents mo na puwede na ako mag-asawa, sabi ko wala pa nga sa isip ko yung mag-jowa that time, eh. So, nakita ko rin yung struggle sa buhay buhay ko and eventually, nung pag-graduate ko, ayun na ano din ako nag-ano din ako meron akong 1 year na parang medyo naligaw ng yun nga, siyempre parang parang ano yung tipong rebellious Nagrebelde ka that ba, time. Ian? Oo, nagrebelde ako Oo. for 1 year. So, parang ng umaga, aalis ako ng gabi, parang yung umaga from morning hanggang afternoon tulog ako kasi nga ng madaling araw. So, napabarkada. Ano lang, napapasama lang ako pero hindi naman ako totally naging ano, ayoko lang na may naririnig ako sa family ko kaya nagawa ko yun for almost 1 year. Pero for that year na-realize ko sa sarili ko, pagtanda ko ba mamamatay din ba akong mahirap? Pinanganak na ako mahirap, mamamatay ba ako ng mahirap? And eventually, ayun I met someone na nag-mentor sa'kin sa church namin. So, pinakilala niya sa'kin si Lord, kung sino ba siya, kung sino ba yung puwede kong lapitan dun sa pinagdadaanan ko. And true enough naman, kasi before di naman ako naniniwala na may Diyos, eh. Pero na-realize ko masama yung ginawa ko ngayon kasi nga tinest ko si Lord that time. Sabi ko, "Lord, kung totoong Diyos ka, kailangan mapag-aral niyo ako for next year," parang gano'n. Gano'n yung naging deal ko sa kanya. Once na pinag-aral niyo po ako next year, ang commitment ko naman sa inyo, magsisimba ako every Sunday, walang tigil, gano'n. Tapos yung prayer na yun, yung prayer ko na yun, nakalimutan ko siya actually for how many years. Tapos ayun, moving forward, ayun na parating na yung enrollment period. Tapos nagkaroon si Pasig Municipality ng program para sa mga out of school youth na magkaroon ng summer job. Eh, nag-apply ako for that job. Imagine kung saan po ako napunta. Tanong Saan? ko si Coach Johnny Solanio, saan? Saan? Sa admin mismo ng PLP. Admin, sa Oh. admin office. Nagpa-process ng mga, yung mga papasok na estudyante, kami ang nag-e-evaluate, nag-i-interview, gano'n. Kung ipapasa ba namin o babagsak. Ay, mga gano'ng sistema. And sabi sa'kin nagulat ako kasi nga nawala na sa isip ko yung mag-aral ng college, eh. Parang gusto ko na lang kumita ng pera. Tapos sabi niya sa'kin, "Oh, Ian, gusto mo ba mag-aral dito sa PLP, sa college? Puwede ka namin ipasok dito." Ginanon ako. Pero mag-take ka ng exam. Tapos ayun, pinag-take ako ng exam. Alam niyo po ba kung ano yung resulta ng exam? Ano? Ano, ayun, bagsak. Bumagsak ako for examination. Kasi mahigpit kasi kapag government yung ano, Mataas ang yung ano nila, standards university. talaga. Kasi Mataas ang standard. nililibre ka ng ano, eh, libre ka na ng tuition nun, Mm. 'di ba? Ano lang maliit yung tuition. Hindi pa siya actually libre, maliit yung tuition. Tapos ayun, bumagsak ako pero nung pinagtawanan lang ako nung nakita yung result na bumagsak ako. "Hindi, sige ipapasa ka na lang namin," sabi niya. "Pero gusto mo Oh, ba mag-aral?" talaga? Pinasa ka nila? Ayun, kasi kami yung nagpa-process, eh, nung ano, eh. So, ayun nagulat ako sabi ko, bumagsak ako tapos papasa nila ako para makapag-aral lang. Kasi nagdadalawang isip pa ako that time parang, hindi ako full-heartedly na i-pursue yung college. Kasi nga meron na akong ano, eh, parang meron akong job tapos may nare-receive naman akong income. So, enough na sa'kin yun. So, ayun eventually nung tinanggap ko yun and nag-aaral na ako. Ang problema ko naman, ang challenge ko naman kung paano ako kakain, gano'n. Paano ako papasok, eh, wala nga akong baon and ano yung panggagastos ko sa mga project. Tapos ang problema ko pa, meron pang tuition fee na 1,500 every sem. So, saan ako kukuha ng panggastos? And nakita ko dun yung ano, sabi nga nila sa'kin nung pumapasok ako, alam niyo ba Coach Johnny, sabi sa'kin, "O Ian, bakit hindi ka kumakain?" Gano'n. Parang nasa ano lang daw ako lagi, nasa room. Hindi daw ako bumibili ng ano, kasi mukha daw akong mayaman.
'pag nakikita nila ako, sabi sa'kin kuripot daw ako tapos mukha daw akong mayaman. Lagi nila sinasabi sa'kin na, "Iyan ang kuripot mo naman, 'di ka bumibili ng gan'to." Kasi kahit na wala akong pera, minake sure ko sa sarili ko na maayos ako tignan. Parang hindi ako amoy ano, ganyan. Gusto ko malinis. Kaya 'pag napagkakamalan nila akong mayaman, tinatawanan ko na lang sila, na ayun, pagsasabi niya sa'kin, "Iyan alam ko mayaman ka, ba't ayaw mong gumastos, kuripot ka lang ba talaga?" Gano'n lagi sa'kin. Sabi ko, "Okey, sige." Parang ano, parang ang galing ni Lord kasi 'di ba, imbes na nakikita ng ibang tao sa'yo na 'di ba 'pag mukha kang 'pag mahirap ka nahahalata sa katauhan mo na mahirap ka. Pero sila nakikita nila sa'kin na mayaman ako, parang may kaya daw ako. Pero sa totoo naman wala naman akong pera. Ta's umuuwi nga ako naglalakad lang ako, ta's papasok ako, naglalakad din. Nagbibigay naman yung lola ko pero pamasahe lang papunta doon. Ta's mga biscuit lang yung kinakain ko, mga gano'n. Nagbabaon lang ako ng tubig, Wow! Para gano'n. palang pang So teleserye yung buhay ni Ian, mala ano MMK, ang MMK. ganyan. Tapos Oo, ano ang title ng MMK story mo? ayan. Ano Admission lang, card? admi ano lang, sabi ko doon, as throughout these years, doon na nagsimula. Nag-iisip ako that time kung paano ko break yung poverty. Eh, nalaman ko ah, hanggang kinikilala ko si Lord, kung sino ba siya, kung ano ba yung purpose, kung bakit may Diyos, ganyan. Nakita ko dun na nasa ano pala ako, naniniwala ako na yung poverty is a curse. Kumbaga generational curse. Kung titingnan ko siya, parang oo nga 'no, yung poverty pala, curse pala 'yan. And sabi ko sa sarili ko na pag-graduate ko ng college, gusto ko mag-put up ng business, pero hindi ko alam kung anong business yung i-put up ko. So nag-pray ulit ako kay Lord na, so Lord, gusto ko pag-graduate ko ng college, meron po akong maging business. Kung anong business po yun, hindi ko po alam, sabi kong gano'n sa sarili ko. And imagine marketing po ako punta ako sa IT. Yun nga, eh. Medyo malayo, Pinagtataka ko nga, eh, malayo. marketing ka tapos biglang IT yung business mo. Mm. So, it So, was ayun like a po, divine parang ano siya, eh, 'no, talagang ni-lead ka talaga dun because nakapagtrabaho ka dun sa telecom company, gano'n ba? napagtrabaho po sa telecom tas sa financial technology. Talagang ano talaga, si Lord yung nagplano. I believe merong divine intervention and I believe there is God talaga. So, yung time na Yeah, wala akong malalapitan, kahit di ako naniniwala, actually hindi pa ako before di ako naniniwala. Sabi ko, "Lord, pinagkakatiwala ko sa inyo na hindi kita nakita, hindi kita naaamoy, gano'n, hindi kita nahahawakan, pero wala na akong ibang lalapitan, eh." Sabi ko gano'n. Kaya yeah, paniniwala na lang po ako sa inyo. yeah. And ayun, eventually ayun nga, gaya ng nakuwento ko, nag-start ako magbenta o maglako sa school namin. From ₱50 kumikita ako ng ₱5,000 monthly. Do'n sa school pagbebenta lang ng mga chocolates, snacks. Kasi ginagawa pa lang yung ano, school. So, first floor hanggang 7th floor siya, tapos wala pong canteen. Eh, nakitaan ko ng opportunity kasi yung mga estudyante tamad bumaba or lumabas. So, eh, ang gusto nila chocolate kasi nga inaantok sila, medyo mahaba yung break. So, sabi ko magbenta ako ng mga chocolate, ganyan, ng biscuit sa room muna namin. Eventually lumabas ako sa room namin, nag-aalok ako sa mga per room. Eh, imagine Coach Janice ano ako, introvert. So, meron akong nakilala na ayun nga hanggang ngayon kasama ko siya, partner ko. Yung girlfriend ko nung first year college. Siya yung ginawa kong ano, yung pampalakas loob. Sabi ko sa kanya, Camille sama ka lang sa'kin. So, papasukin akong mga room para mag-alok ng mga pagkain, gano'n. Parang ano lang, nag-invest ako, siyempre nag-invest din ako sa tao. Sabi ko nga, "Alam mo ba Camille ano, ngayon," sabi ko sa kanya, "Alam mo ba ikaw yung investment ko kasi nga first year college hanggang ngayon magkasama kami. So, hanggang sa negosyo, magkasama din kami." So, So, matagal na pala sabi niya, kayong magkasama ng partner mo? for Since ano almost pa? 13 years college, first year. So ayun, hanggang sa nagkaroon po kami ng ano, ng maliit na store sa loob ng ano namin, sa loob ng ayun nga, sa school namin.
And ayun nga, kumikita kami. First time ko lang humawak ng ano eh, nung kumikita kami, imagine, malaki na yun, 30K monthly. Ganun. Tapos, sabi ko nga, mag-aaral pa ba ako? Ipo-focus na lang kaya ako dito sa, ano, sa tindahan namin. So, pero sabi ko, kailangan ko tapusin yung pag-aaral. Kasi, ayun din yung commitment ko eh, kay Lord. And ayun nga, nung ano na, moving forward hanggang sa nagkaroon kami ng PC, tapos nagbebenta pa kami ng shampoo before kasi may salesmanship kami. So kailangan namin lumabas, tapos magbenta kami. Ang binebenta ko nga shampoo. Mga shampoo, Anong klaseng nag-door, shampoo? yung nabibili lang yung shampoo, mga Head and Shoulder, Cream Silk, mga ganon. Branded din naman, nabibili din naman sa mga Branded. grocery. Pero Mm. Kung parang ano mo siya, nakukuha mo siya ng wholesale, gano'n? Tapos bibenta mong wholesale, retail? opo. Ano yun eh, yung mga nag-i-implementation, yung mga merong salesmanship, kukunin nila as sales nila. Halimbawa, ako nagbebenta ako ng second hand na laptop, second hand na desktop. Hmm. Parang kami, fourth year, nag-i-implement na kami, nagbebenta na kami, may quota kami. Pwede kami kumuha ng mga sales naman from third year, mga nagtitake ng salesmanship kasi required Ah, yon. So, okey. napuntahan namin sa shampoo. So, ayun, nagbebenta kami, naglalako kami. Bit ko nga kahon-kahon eh, ng shampoo. Naglalako kami sa mga tindahan, sa mga bahay-bahay. Sa tindahan saka sa mga bahay niyo siya inaalok? Bahay. Naalala ko, bili na po Uso kayo pa ng no'n yung shampoo, gano'n ganyan. 'no? Grabe nung Door panahon na to yun. door. So, na-reveal na natin kung ilang taon na rin si Ian. Ayun. Grabe grabe yung story mo Ian 'no, just Oh. ang Medyo reflective napahaba talaga na. na sobrang ano lang, nakakatuwa lang pakinggan yung story mo kasi ano siya, eh, parang yun nga sabi ko kanina teleserye, parang madrama pero ramdam ko Mm. talaga na gusto mo makawala dun sa kahirapan. Kaya nagpursige ka sa Mm. buhay 'no, at nilunok mo yung Hiya. possibly yung pagiging hiya mo, mahiyain mo. 'Di ba sabi mo nga introvert ka, eh, Oo. 'di ba? Kasi kailangan, Mm. eh, 'di ba? Kailangan. Kaya yung mga Kailangan. nanonood sa'tin dito na sinasabi nila, "Ay, ayoko magbenta." Gano'n. Eh, magbenta na Mm. kayo kasi 'yan ang ikayayaman ninyo, 'di ba, Ian? Tama. Sales talaga is the number one skill that you have to really master. Whether Mm. magtatayo ka ng business or you're still employed, 'di ba? Kasi kahit na empleyado ka at hindi ka naman nagse-sales sa company mo, you're still doing sales, 'di ba? Kasi puwede kang customer service or ano, 'di ba? So you're still, dealing with clients, with customers. So opportunity pa rin 'yun. And I like what you said about you as a business owner dapat magaling kang mag-spot ng opportunity, 'di ba? 'Pag merong Mm. problema, gaya nung kinuwento mo 'no, yung mga kaklase mong tamad 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 bumaba. bumaba. Kasi walang elevator, eh. Kasi From walang 7th floor elevator, bababa ka. Oo, wala na, eh. oo. So, ginawa mo ng solusyon. So, we're actually as business owners, we're also problem solvers. Oh, we are Yes. solving problems of people or not necessarily problems, but we're making it easier or convenient for other people that they're really willing to pay. Tapos natuwa ko dun sa sinabi mo yung kahit ano naman pwede mong ibenta for as long as nakikita ng tao na binibentahan mo yung value na Mm. pine-present mo, 'di ba? Ang ganda, ang dami nating natutunan kay Ian, 'no? Nagkukuwento lang siya pero ang daming nuggets of wisdom. Talagang pinapakita lang talaga na experience siya na ano, parang naalala ko nga yung ano, eh, yung issue before ng diskarte versus diploma. 'Di ba naging ano yun, 'di ba? Naging sikat yun sa Naging mga trend. naging trend yun. Kasi parang yun, katulad nung experience mo, kumikita na nga ako ng pera, mag-aaral pa ba ako? Tatapusin ko ba yung pag-aaral ko? So, and it's good that pinili mo na tapusin yung pag-aaral mo. Kasi yun nga sabi mo is your promise to the Lord. Kasi binigyan ka niya ng mga magagandang miracle sa buhay mo. Ay, nakakatuwa naman. Meron ka Yan. pa bang ikukuwentong miracle? Parang ang daming miracles nun, grabe. Actually madami,
Marami. Kulang ang oras Oo, natin. Okay. Sige, bigyan pa kita ng napahab isa pang baka may isa ka pang gustong ikuwento. ayun nga, nung pag-graduate ko, hindi agad ako nag-put up ng business, 'di ba? Isa sa mga, sabi ko commitment ko kay Lord na gusto kong magkaroon ng business after graduation, pero hindi niya 'yun binigay sa akin. Ayun pala Mhm. may greater purpose siya sa buhay ko, ayun nga which is kapagtrabaho ko sa telecom for almost 2 years talagang enhance yung sales ko lalo na yung mga cold calls, diyan ako natuto yung Oh, mga yes. pagtawag. And then eventually, kay isang fintech na company naman for almost 2 years din. So, after that, nakita namin yung trend na yung technology sa Philippines is yung pag-embrace, hindi gano'n kabilis or Oo. ka-adaptable yung mga Pilipino. Medyo conservative sila. Pero nung pandemic, talagang naging trend ang technology kasi lahat ng Yes. tao napilitan na mag-adapt Oo. to technology. Before yung mga lolo't lola natin nagulat na lang tayo marunong na mag-TikTok, yung magulang ko marunong na mag-Facebook, mag-YouTube, pero wala naman dati yan, nung pandemic lang Oo. talaga kasi walang magawa ang tao, eh. So, sakto nga po kasi nung na-put up ko yung business, lalo na lockdown na, biglang nag-announce na lockdown na. So, wala nang lalabas. Sabi ko, "Paano yun? Ikaka-start ko palang mag-business, parang wala namang ako makukuhang kliyente." At that time. So, sabi ko, "Naku Lord, makaka-survive ba yung business na tinayo ko, pinut-up ko?" Kasi nga lockdown. And eventually nung nag-adapt kami through online, nag-o-offer kami through online, and nakita ako ng mga dati kong colleague sa PLDT, tinap nila yung company ko, "Oh, Ian, gusto mo ba maging partner with us para mag-offer ng internet solution?" Sabi ko, "Sige, why Nice. not?" So, dun nag-start hanggang sa nagbebenta na ako ng other solution like mga security, mga CCTV, door access, biometrics, and naging end-to-end solution na yung naging product ko from that pandemic nag-survive talaga yung negosyo. And nagulat din ako kasi mabilis yung growth ng business. So, na-realize ko that time na si Lord, kapag humiling ka sa kanya, hindi naman niya agad ibibigay yun, may perfect timing, Tama. perfect place. Para sa akin naging perfect perfect timing sa akin and place nung pandemic. Pero hindi ko naman sinasabi na sa iba siyempre naging curse yung pandemic kasi marami nawalan ng Mhm. work, marami nawalan Yes. ng business, nagsarado, and talagang pinatay yung economy. Pero para sa akin, imbes na tignan ko yung pandemic as a curse or malas, in other word, naging blessing in disguise sa akin yung pandemic. Naging Yes. blessing kasi walang nagkasakit sa'min, lalo na sa magulang ko, lalo na ako yung breadwinner. So, sa akin nakatira yung parents ko tsaka na sila, retired na. So, ayun, thankful ako kay Lord kasi yung miracle sa buhay ko hindi ko ma-explain, hindi ko ma-imagine yung goodness ni Lord para Wow. sa So, Yeah. ayun. So, Very sobrang tapos blessed ko. sabi na kwento mo nun 'no, Ian, sabi mo parang very minimal lang yung capital mo to put up your Oo. business. Actually, wala akong nilabas na pera in terms of monetary. Ayun, sa Mhm. maniwala't sa hindi po yung mga viewers or ayun. Wala po akong nilabas na kapital na pera. Ano lang, puhunan ko lang siguro lakas ng loob. Kasi ang Okey. ginagawa ko tsaka register ng Hindi DTI, yung mayor's permit siguro. pang-register lang, oo. Siguro mga nasa magkano yun, 5,000, ten Siguro thousand. mga 5,000 or mga Oo. ₱10,000. So, Tapos 'di ka mga pa gano'n kumuha lang ng siguro. office. Hindi ka pa kumuha Wala ng pa akong office nung office. time na yun. So, nasa bahay Opo, ka din lang, yun din nasa yung business mo bahay. sa bahay. Yung Ta's di ka pa buti nga kumukuha din ng na-picturan mga ko pa, tao. wala pang Uy, tao. maganda Pinicturan yan. ko nga po I-picture yung yung una oo, kong business. oo, Pati sa kasi mayor's permit progress, ko, oo, ayun nga din yung 'di picture, ba? Kaya 'pag So, tinitingnan ko po yung mayor's permit evidence ko, yan. nag-start ako, Tama. ayan nga, monoblock tapos yung table ko monoblock din kasi laptop ko pa second hand na
medyo bibigay Nice. na ano. Sabi ko, ba't di pinapalitan 'to yung mayor's permit ko nung picture? Siguro reminder din sa akin na every time na makita ko yung mayor's permit na 'to, hindi ko makalimutan kung saan ako nag-start. Ayun, kasi Yeah. minsan kapagka medyo kumikita ka ng malaki, yung ibang Mm. tao medyo lumalaki yung ulo, ganyan. Ah, Sa'kin mas pinili ko maging humble at the same time kasi lumaki ako ng wala. Kaya siguro training din sa'kin ni Lord yun kaya lumaki akong mahirap. Kasi ngayon kahit na ano na ako, anong tawag dun, meron na akong sapat na Ayaw mo pa income sabihing pangkain mayaman ka ko. na. Ay hindi mamaya. So, ano, gano'n pa din ako na kasi nakalakihan ko ng ugali hangga't nagagamit ko, susuotin ko gano'n. Gano'n yung ano mindset Oh, ko. Hindi ako yeah, ang ganda bumibili nun ng 'no? Yes. hindi ako Simplified bumibili life, ng mga ayan, simple simplify lang, living. Low-key lang simple living tayo, lang, 'di ba? Hindi Loki. kailangan ng Kaya nga ipag ipagyabang ang yaman. kaya nga sabi sa'kin ng ibang tao, "Iyan bakit gan'to yung ano mo, dapat bumibili ka ng ganyan, gan'to kasi business owner ka, gan'to." Sabi ko, "Okey okey pa naman ako, parang as long as na komportable ako tsaka okey pa naman yung ako tignan, ayokong bumili ng mamahalin. Marami namang diyang mura sa Shopee, sa Lazada, puwede ka naman bumili." Pero ayun nga, ayun yung To each ano his ko, own ayun kasi, yung no? Kung ano, do what makes you um, happy, 'di ba? Kasi may ibang tao na happy talaga sila kapag nakakabili sila ng mga branded items, 'di ba? Tumataas yung level of mm, confidence nila sa sarili, 'di ba? confidence. So, go ahead and also kung kailangan 'yan para sa business mo, 'di ba? Parang representation 'yan para mas magtiwala sa'yo yung ibang tao. Like halimbawa, you're into Mm, investment, papa-investin mo sila sa company mo. Siyempre you have to also show proof na, 'di ba, stable company mo, hindi ka yung fly by night mm, company, 'di ba? So, hindi sila mai-scam. Pero there are some cases naman na, 'di ba, you can live a simple life. Kasi ako paniwala ko rin, kaya naman tayo binibigyan ng blessings din ni Lord is not for us to only consume, but primarily to share it to more people, 'di ba? Channel of blessings lang yes, tayo. And I'm yes. sure yun din naman siguro yung paniwala mo kaya tinitipid mo yung sarili mo kasi, 'di ba, pinagtutulong mo rin sa kapwa mo yung blessing na Mm, nakukuha natin, 'di ba? yes. So ayun nga Coach Janice, medyo mahaba 'no, share ko na lang din. Sagarin ko na yung oras kasi minsan lang naman Sige 'to. lang, go. Marami pa tayo, may isang Ayun, oras pa tayo. Joke. ayun nga ayun nga Coach Janice 'di ba, nag-start kami dun sa bahay lang namin. And pinag-pray ko na magkaroon kami eventually ng office. Pero gusto ko malapit lang sa church namin, para makapag-serve din ako kay Lord. And ayun nga, nagulat na lang ako kasi yung office namin, as in katabi lang ng simbahan namin, katapat lang. Wow. So pinag-pray ko, As in, walking makuha distance, ganyan? ano lang talaga, parang tatawid ka lang sa kabila. Ta's bagong Oh, building pa yung napuntahan namin na mura lang din yung rent. Talagang favor sabi sa'kin, "Oh, iyan wala ka ng reason para hindi mag-serve sa'kin." So kaya nga sabi ko, "Sige mag-join ako ng ministry." And right now ay isa sa mga advocacy ko na I have anong ministry ministry mo for ngayon, Ian? Yang mga ano, tinatawag na SAM, Single Adult Ministry, which is yung Ah, mga young professionals, young adult, yung papunta pa lang sa young adult or mag-aasawa pa lang. Meron kaming kina-conduct na mga seminars and event every second and fourth week of the month. So nag-uusap-usap kami, nagse-share kami ng mga struggles, mga pangarap namin sa buhay, na mga strength and weaknesses namin. Para makilala din namin yung sarili namin and also important yung network, yung nakikipag-socialize kasi kapag nagwo-work ka na or nagbi-business, yun yung isa sa mga makakalimutan ng iba, yung makipag-interact or socialize sa ibang tao. So, ayun yung isa sa mga nasabi ko advocacy ko kasi sometimes kapag alam mong kumikita ka na ng pera ano, parang eventually ako ano ko experience ko mauubos ka, na paikot-ikot na lang, okey may nare-receive naman akong income every month, sapat na sa'kin 'to. Parang tatamarin ka na aatakihin ka ng procrastination. So kaya nga ano, nag-seek ako ng purpose kung bakit ko ba ginagawa 'tong
nag-business na 'to para lang ba kumita ng pera o para lang ayun, para lang masabi na financial freedom na-achieve mo na. So, sa'kin sabi ko, since si Lord naman yung nag-establish ng business and si Lord ang nagbigay sa'kin ng blessings, gamitin niya 'to, yung company namin para mag-reach out din sa mga kagaya ko before, na matulungan sila magkaroon ng pangarap sa buhay. Kasi ayun na yung ano, ayun yung siguro isa sa mga way ng kaaway na patayin yung pangarap ng mga ano, kabataan. Yung sa generation na, "Wag ka na mangarap, okey na 'yan, ano na 'yan, go with the flow, happy, happy life," mga gano'n. YOLO, yung "You only live once," yung mga gano'ng ano, mga kasabihan hanggang sa, "Deserve ko naman 'tong bagay na 'to, eh." Eventually, 'di ba, uutang na, gano'n. Yung wala na silang okey na sila nung ano, nung surviving, parang gano'n. So, ako naman ang goal ko siyempre hindi lang surviving, at the same time magkaroon sila ng purpose kung bakit nila ginagawa yung isang bagay, lalo na kung paano makatulong din sa ibang tao yung career na meron sila. And ako as a business owners, ayun yung isa sa mga goal ko, and ayun yung ini-implement ko sa company namin. Tutulungan ko rin sila para magkaroon ng, "Ano ba pangarap niyo, 5 years from now sa company or sa personal life niyo?" Gano'n, gano'ng bagay. So, actually ako hindi naman ako expert, pero, on process ako, pinag-aaralan ko din. So, hindi naman ako all knowing, hindi ko naman alam lahat. So, ayun lang, watch Mahilig ka God lang is din mag-aral. Mahilig actually hindi ako mahilig mag-aral. Mag-aral ng ano, mag-aral 'pag hindi ko gusto, hindi ako mahilig ah, mag-aral 'pag di ko gusto. pagka interest So, mo, aaralin mo talaga i siya. pagka interest ko, aaralin ko talaga siya, pero kung hindi, ano rin ako, eh, tawag dun, medyo may ano din ako, eh, meron din akong, siyempre sabihin na nating ano, katamaran kapag hindi ko gusto ko yung isang bagay. Parang Hmm, tinatamad ako magbigay ng oras, ng energy. Pero 'pag gustong-gusto ko, binibigay ko yung 100% ko or nacha-challenge ako, gano'n. hmm. So, nag-aaral ako kapagka gusto ko yung isang bagay. Hindi ko siya inaaral 'pag di ko gusto. Pero siyempre as a leader, as a business owner ng isang Honor. company, kahit hindi mo gusto kailangan mong aralin. Para additional knowledge, skills, eventually Yes. kakailanganin mo din siya, eh. Saka So, ang daming ayun nakaasa sa'yo, 'di ba? Kasi really have to ayun. make sure that your business flies because ang daming nakaasa sa'yo na hindi ilang individual but families. Kaya importante Mm, na talaga na medyo lawakan talaga natin yung knowledge natin, perspective, mm, 'di ba? yes. Para whatever, and I always tell this also to people na if hindi mo rin naman linyada ang isang bagay, hirap ka rin dun sa bagay na yun. Then collaborate with somebody who is Mm, actually good at that. Para hindi masayang hmm, yung time and energy mo. Sabi mo nga, may mga ilang bagay na hindi mo feel gawin, 'no? Why waste your time doing something na hindi mo naman gustong gawin? 'Di oo. makipag-partner ka na lang o makipag-collaborate ka na lang with somebody na yun naman yung strength niya or yun naman yung gusto niyang gawin Mm, talaga, tama. 'di ba? Yung bang madali sa kanya yun, hindi siya mahihirapan. So, that's something that, I really love knowing about you, Ian, because somehow we have the same intentions, 'no, sa mga kabataan natin na gusto natin tulungan in terms of finding their life's purpose. Para nga naman 'pag nag-graduate sila or maka-graduate sila eventually dun sa tamang course, 'di ba? Hindi yung maiwasan na yung iba-iba ng course or minsan hindi na nagdo-drop out Mm, na nga kasi nga dahil hindi pala nila gusto yun, gusto pala ng magulang nila for them, mga ganyan, 'no? So, or if eventually kapag nakapagtrabaho na, hindi naman sila magiging so much responsible for their life. Kasi parang yun nga, they just go with the flow. Kaya I love what yung ginagawa mo, with your employees and with your ministry because you're actually, helping a lot. You're actually saving souls, 'di ba? Ang dami mong sine-save na souls sa ginagawa mong 'yan. And I believe that's something na priceless. Even mas mas mabigat pa 'yan sa kung anumang bagay dito sa mundong ito, 'di ba?
So yun. Okay. I have my final question for you, Ian. In the interest of time, I will be asking you, okay, if given a chance, Ian, medyo mala telenovela yung nakwento mo sa amin Oo, na napahaba eh. pinagdaanan mo, would you, if given a chance na mabuhay ka ulit, ma-reborn Mm. ka, rebirth, ganyan, would you choose to live the same kind of life or gusto mo maiba naman? Mas pipiliin ko same pa din. So, I'm grateful to have may family ako, yung mama ko, papa ko. And sabi ko nga, blessing din sa akin yung mga experiences ko na naging mahirap ako, napagdaanan ko sobrang hirap. Kasi eventually, kapag papunta ka na doon sa success, parang immune ka na eh. Kung sakaling madapa ka, babangon ka pa rin eh. Kaysa mas pipiliin ko na panganak ulit ako as a mayaman naman, kabaliktaran ng mahirap. Kasi eventually, pag nadapa ka, kadalasan, hindi ka na bumabangon eh. I mean, 'di ba? I mean ano, hindi naman sa lahat kasi may mga mayayaman based dun sa mga naririnig ko, no? And nababalita, 'di ba? Yung mga mayayaman, kapag pinanganak kang mayaman and eventually biglang na bankrupt, ang ginagawa, nagsi-suicide. Nagsi-suicide yung buong pamilya kasi hindi nila alam kung paano mamuhay ng mahirap. So, ako, were given a chance, so same pa din. Hindi ko papangarapin na mabuhay as a mayaman, Nice. hindi. Gusto Because kong there is no, dumaan sa yeah, hirap. tama. Mm. There's no such thing as overnight success. 'Di ba? Yes. So, yung dinaanan mo really led you to the person that you are today. And if ever man, 'di Mm. ba, magkaroon ulit ng crisis na wag naman sana ulit, 'di ba? I'm sure you'll know how to bounce back. Kasi alam mo na yung pinagdaanan mo na eh, no? Yung, kumbaga, yung hirap before. So, alam mo na yung route or how to navigate para makabangon ka ulit. And that's an Yes, tama. inspiration to all of us. Thank you, Ian, for sharing your story with us. So, Ian, I'm giving you this opportunity to invite our It's my viewers, pleasure. our listeners to, yeah, follow you on your social media accounts and, yeah, share more about your business. Paano ka ba nila mag-get in touch? Ayun, so sa mga gustong malaman pa about sa business ko, search niyo lang sa Facebook page yung Kamsha. So lalabas na siya. So end-to-end solution ang ino-offer ko from internet, security, and IT solution, supply. Supply kami, maintenance, and repair. So kung may problema kayo sa network din, kung paano, lalo na sa business owner, kung problema nyo is network, distribution ng data or internet, so Camshan lang ang isipin nyo. So ayun lang naman sa akin. And follow us on TikTok, kaka-open lang ng TikTok namin. So Wow, may Camshan. TikTok na. Magti-TikTok na si Ian. Yes. Ayun. Thank you. I'll be sharing also a copy of this interview. So thank you very much, Ian, for sharing your story with us and of course your wisdom and your knowledge and your experiences pagdating sa buhay. And I really love our conversation. Dami ko na pick up na nuggets. For those who are watching us right now, no, I highly encourage you to get in touch with Ian. Hindi man dun sa business niya, I'm sure Mm. makausap niyo lang siya, magkakaroon kayo ng inspiration, ma-inspire kayo, lalo na kung feeling nyo parang walang nangyayari sa buhay nyo, I highly encourage you to get in touch with Ian. And for those who are listening to us right now for the very first time, I'm encouraging you to subscribe, rate, and follow this podcast, Unlocking Miracles, di ba? Para mas lalong mabless pa natin mas maraming tao. And just encouraging you all to unlock more miracles in your lives and be a blessing to more people. Cheers and see you in the next episode. Bye. Thanks, Ian.